Kasunod ng patuloy na problema ng solid waste, kabilang ang tambak na basura sa muling isinusulong ang panukalang waste to energy. Pero habang itinutulak ang Waste to Energy program, may mga nagbabala rin sa posibleng epekto nito sa kapaligiran. Nang tanungin po namin ang taong bayan, pabor ba sila sa pagsunog o incineration ng basura kung hindi naman ito makakasama sa kapaligiran? Ang sabi nila? Pabor ako, basta, ayun nga, kung hindi naman talaga makakasira sa kalikasan, tapos kung mayroon pang mas efficient na way para, ayun, ma-dispose ng basura. Kung pabor, malaking natin dito sa malaking kita kumbaga sa kikita tayo, maraming mabibigyan ng trabaho, di ba? Lalo siyempre yung mga walang trabaho, may papasok ng trabaho. Ibaon na lang or maghanap ng mga ibang landfill na pwedeng pag-imbakan na hindi malapit dito sa Metro Manila. Yun ang pinakamagandang siguro doon. Siguro okay naman siya as long as alam mong i-process yung smoke. Kasi syempre pag napabayaan yung smoke lang sa atmosphere, syempre magkakaroon ng harmful effects. I think pag-aralan naman yan ng mga specialist, lalo na alam ko so far meron study yan, ginagawa na yan sa Japan. So I think we can utilize it to generate electricity. At para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin si ATD Waste to Energy Corporation President Amando Diaz at Vice President for Operations Engineer Ronnie Estrella. Good morning po, Sir Amando and Engineer Ronnie. Good morning. Good morning. Hello po. Good morning. Sa ngayon po ba, ano ba talaga po ang ginagawa? Kasi may nagsasabi, ibaon na lang sa lupa, humanap na lang kayo ng mga lupain dyan. Dyan yung ibaon ng basura. Ano po ba ang ginagawa ngayon? May I answer? Sa ngayon, conventional landfill. And then... Pag sinabi po nating landfill, ito po yung you'll dig up a hole somewhere. Dig Ano the po ba yun? hole, and then you spread the waste, and then cover it covered with soil and other way of controlling it. And we have enough land to put all the basura inside? That's the problem right now because limited ng ang lupa. landfill. Especially sa highly urbanized area, wala silang landfill. At yung highly urbanized area, sila yung pinakamalakas mag-produce ng waste. Okay. And in Metro Manila, where exactly is the biggest landfill? San Mateo? San Mateo? San Mateo. Yes, ma'am. Okay. At ano po ang sitwasyon ngayon doon? Itong nasa video po natin, saan yun? Ay, sorry po. Yung ayan. I think it's... This is in Metro Manila? So, ganito po ang itsura ng mga landfill? Yes. So, hindi na po siya, super filled na siya. Hindi na siya natatabunan, hindi na siya nababaon. Yes, as per DNR, meron na tayong 5 critical na landfill na we have to focus kasi pwede yung katulad ng mga nangyaring incident in Cebu, in San Mateo, may mga nasunog, nag-landslide na landfill. Saan po ang problema? Wala na pong lupa pantabon, sir? Isa po yun. Kasi dapat yan, engineered fill yan eh. Meron tayong engineering na dapat ini-implement sila. Sa landfill ho kasi, hindi naman pwedeng tambak ka lang ng tambak. Actually, there is a regulation by our DNR and our government controlling agency to have it properly done. Segregated and disposed of. No, we are talking now about the landfill. The landfill itself should be, there is a engineering, you have to backfill it, you have to put tambak na lupa, and then you compress it, Right. and then another layer. It's like layering, Opo. like building a road. So you just compact it very hard. And sir, this includes non-biodegradable material? No, Kailangan nga po not ma-segregate. all of that. All of it. Dapat pa-segregate. But the problem is, our facility
to yung inflow ng basura and segregation and just sending the residual waste sa landfill is now overwhelmed. So, for example, it's very very easy to understand nangyari sa Cebu. They have a material recovery facility and you will see na mayroong katambak na basura. It means yung pumapasok na dapat i-process, naiipon na naipon kasi hindi kayang i-process. So it's a problem now, but it isn't really a problem just now. Meaning, matagal na po itong problema, ngayon lang po ito tumatambad. Hindi po, matagal na yan. Matagal na po na, itong ma'am. problema. Kasi ganito po yan eh. Ang ating pamahalaan gumagawa ng paraan para marisolbihan itong problema sa basura. So na-introduce yung RDF, yung mga recycling at saka yung mga transferring. But the volume of the garbage that we are receiving right now cannot really handle whatever these solutions that we are trying to implement. Kasi may mga advocacy tayo na anti-incinerator. So the government is forced to, in the meantime, na wala pa talagang technology na hindi na i-introduce dito ng kagaya ng waste to energy, nagtsatsaga muna tayo sa patching work na hindi talaga mag-obra. Kasi mahirap pong disiplinahin ng tao eh. Pagdating sa okay. pagtapon ng basura, pagdating sa ano. I think nagbubulag-bulagan sila. What do you think, Willard? Yeah. Come on. I mean, gumagawa na lang ng paraan. Hindi po sila gumagawa ng paraan. Nandun nga po, nakatambad lahat. Gabundok na nga po eh. Ang feeling ko, parang sa dami kasi ng distractions ng publiko, kinakalimutan nila. Kinakalimutan na lang nila yan kasi sa dami ng problema natin. Kaya ayan, medyo inaanod lahat ng problemang yan dito po sa nakikita ng lahat. Yes. Kumbaga nakakalimutan ng lahat na meron ding batas Oo. na dapat tumutugon sa problemang yan pero hindi naman din sinusunod. Ay, hindi rin sinusunod. Oo. Sino po ang dapat na managot dito? DENR? I mean, yung pang pinaka mataas na departamento. DNR ang regulatory body natin. Ayun. Pagdating sa kalikasan. Okay. Sir, saan po papasok ang waste to energy as a Ganito po solution yan. to this problem? Kami po kasi, ang initiative namin is to help the government. Ang aming kumpanya, hindi lang muna sa waste to energy nag-umpisa. We also started in mini hydros. We build the renewable, clean. Ngayon, nakapagpa-andar na kami ng 2 planta. At ito ngayon, aming nakita na makakatulong kami sa pamahalaan na magkaroon na kami ng private initiative. Sabi nyo nga, parang gusto ng kalimutan. Pero kung kami mga private citizen, now we saw it's now the proper time, or it should have been done a long time ago. Kasi nagpupunta ho kami, nag-due diligence ho kami. We went to China, India, all those countries that is utilizing this waste to energy for a long time. Like maybe 20, 25 years. We're not talking here. This is not experimental, ma'am. This is already been done. And to debate on the safety, etc. Yung minsan maganda sana mag-research din yung ibang mga kumukontra. Ano ba yung basis nila? Kasi kagaya sa Japan 900 na yung nakatayo doon eh. Saan po? Japan. Told you. 900. Oo. They started 1960s. Okay, simple lang eh. Ang tao, pag sinabi mong incinerator, dahil nga binabara, meron pong mga kumakalaban. Ano Yes, po? ma'am. Yes, ma'am. Ay, naku, mapopollute ang ating mga papawirin. Paano yan? Ang usok, napaka-toxic niyan sa ating mga baga. Question, sa mga panahon ba ngayon at sa teknolohiya ngayon, may lumalabas ba bang usok sa incinerator? Yung usok po is very, very vague na tanong. Maaring ang usok ay because of the temperature difference kaya siya nagkakausok. But sa ngayon sa atin, even here in the Philippines, we are using that kind of technology. One example is cement plant. Cement plant, they have this emission control system and it's fully monitored by DNR and it's live through its continuous emission monitoring system. Live po siya. So ganito rin yung gagamitin natin sa waste to energy. Kasi ngayon, ang sinasabi lang nila, magsusunog ka. You have the incineration. But they are not telling na yung planta, it has a package system which is controlling the emission and complying dun sa Clean Air Act ng Pilipinas. So meron pa rin pong usok.
Hindi, May usok siya, neglig- negligible siya pagdating sa standard natin. Ganun po yun. Ano po ang tawag doon sa technology or method na gagamitin doon sa planong itayo sa New Clark City? It's a combination of many system. One example is a bug filter. So, it's hold all the particles. So, walang particles na pupunta sa air. And then, meron yung tinatawag na mga dioxin, flue gas. They have a separate package na nakakabit para ito ay hindi mapunta sa air natin. So, kahit gaano pa po kadami yan? Kasi sabi nga po ninyo sa Japan, ilan nga po sa Japan? 900. There are 900 waste to energy. Yes, and still building. 900 incineration plant. Out of 900 plus, they have 415 na waste to energy. Waste to energy. Okay. Sabi nila hindi daw epesyente ang waste to energy. Ano po ang nasasabi nyo doon? Kumpara ho sa coal, kasi siyempre, ang garbage, it has more moisture content. But fossil fuel, ang ating ikukumpara ang coal. Pero pagdating sa thermal heating kasi, medyo 900 kasi ang average ng waste to energy. Ikumpara mo sa coal na consistent sila. Kaya ito kasi may moisture content. So we get it lower, maybe not that low. The thermal heating will be around, siguro bababa kami ng production sa kuryente ng a little bit, siguro mga 10 to 15%. Hindi naman yung, saka base load ho yan. Sorry. Base load ho yan eh. Ang kuryente na nag-generate sa waste to energy is base load. Let us remember na, kasi ang base load po, ibig sabihin yan, you can depend on it even on the peak load ng ating system sa grid. Meron tayong medium, merong peak load. So yung ibig sabihin nun yan, 24 hours kami magpo-produce ng kuryente na walang tigil. Like the hydro na tinayo namin, yan mga base load ho yan. Pero ang solar at saka yung mga wind, yan ang tinatawag ko na hindi base load. Meron Okay. silang... Magkano po ba yan? Ang sinasabi naman nila, isa pang issue, di ba? Masyado daw mahal. Wala daw tayong pera. Pero ang daming nananakaw. So, wala daw tayong pera. Magkano ho ba yung Isang capital? unit. Oo, Oo. sa isang unit. Based on the study, it's ranging $5 million per megawatt. Per megawatt. Per megawatt. So, based on our research, most of the countries subsidized talaga ng government. Kasi nga, sabi nyo nga, it's not efficient because we're using garbage as a fuel. So, ibig sabihin, we have to build a huge plant just to burn and recover the energy to produce electricity compared to the coal na mataas talaga siya ang pagdating sa heat recovery. But ma'am, it really costs money to control the toxic, the particles na we need to have a plant na maski na nga ba mahal, pero in the long run naman, hindi naman ito masisira kaagad eh. Hindi May ko 25 years Opo. to tayo niyan eh. Sorry, $5 million? Yes. $5 million, hindi namin maintindihan yung $5 million per Megawatt. What does that mean? For example, for us, yung aming planta is 12 megawatt. So you have to... That can service. Yes. Why does Japan have the 900? It's one facility will service how much? There's two things sa incineration ng Japan. They have specifically for incinerating waste. So, parang waste management lang siya talaga. Because they have some area na kailangan nila, nire-recover naman nila doon yung init. Parang district heating. And then the other area na hindi nila kailangan yung init, they convert it to electricity, kaya nandun yung waste to energy. So, mas mahal yung waste to energy kasi nga, you are recovering a heat from a very low calorific value. Yung tinatawag na calorific value yung to produce nung basura compared do sa mga standard fuel na like coal. So, mahal talaga siya. Okay. But the thing is, dito, ang waste to energy is not power plant. It's basically a waste management facility and waste generation. For energy generation. I mean. Energy generation. Two critical issues, ma'am, ang being addressed. Our garbage problem and energy problem. So it's like
If you spend 100 pesos and you get 2 benefits instead of 1, I don't think that's not a bad investment. So what about just incineration? Kung ang nakakamahal po ba dyan is the conversion to energy, what about just incineration? Hindi po, ang process po niyan hanggang doon sa, kasi may boiler tayo, meron tayong It can be. but sayang ho yung init. Sayang. At saka ho yung recoverability ng investment. Kaya ho possible sa atin ngayon yan kasi kailangan natin ng kuryente at yan naman it will even up yung kanyang gastos, yung kanyang kaya ho marirecover naman natin yung gastos. Magastos man yan, sasabihin natin. At saka we have to be careful. It's not just running a plant. Kailangan yan may monitoring naman po yan Araw-araw nakikita ho dyan kung ikaw nag-i-emit ng toxic or any control do lahat yan. Meron ho tayo nakalabas ho sa plant. Meron ho monitoring doon. And it can be submitted to DNR na meron na gusto na ho Actually, ngayon yung it's online. Wi-Fi Pwede ho naka-online na sila sa amin I-online namin sila sa aming monitoring ng aming toxic naka-monitor sila. And sirs, in real numbers, ilan ho halimbawa mga bahay ang pwedeng makinabang doon sa kuryente ipoproduce ng waste to energy? Halimbawa, doon lang sa Nuclear City. Opo. Yung facility na namin, it can produce 88 million kilowatt per year. So, it depends sa gamit ng bahay. Kung bahay lang yan, we can have 100,000 families can be, kung just ilaw lang, and simple electricity. Okay. Sige po, panghuling salita na lamang po. Ang masasabi ko lang po, siguro, total binibigyan na ng atensyon ngayon ng ating pamahalaan itong bagong technology na ito to at least mabawasan na natin yung ating garbage problem. Ang maipapayo lang namin, magkaroon ng holistic approach like the DNR, the government. Talagang tulong-tulong po. Hindi namin kaya mag-isa ito. We need the help of all the branches in the government and magkaroon tayo ng focus. Let us focus on this matter para makatulong tayo sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong oras. ATP Waste to Energy Corporation President Amando Diaz at VP for Operations Engineer Ronnie Estrella. Thank you po. Thank you. Thank you, sirs.